Good day everyone. I am going to report bills payment system in the Philippines and I am Jackie Valencia. Bills payment system in the Philippines. The bills payment system in the Philippines is a network of services and platforms that allow individuals to pay various types of bills such as utilities, electricity, water, and internet, government fees, loans, and more. Bills payment system in the Philippines example. Okay, number 1, over-the-counter or OTC. Next is online banking. Number 3 is mobile wallets, automatic debit arrangements, payment centers and convenience stores, specialized payments platforms. Okay, to give you some idea kung ano yung mga pwede nating or ano yung mga sakop ng bills payment system dito sa Pilipinas. Okay, katulad nung nasa examples natin, andito po papasok ang number 1 is over-the-counter o OTC. Bayad center, a well-known payment center where customers can pay a variety of bills including utilities, government fees, and loan payments. Okay, mostly makikita natin to sa mga stall dun sa mall, meron na ito, like Robinsons, meron po nyan. And sa mga malls nga po, sa mga tag nito, meron po sila mga franchise. And next is SM Payment Centers located in SM malls offering bill payment services for various billers. So ayun, since nakalagay naman na dyan, no, SM Payment Centers, so sa SM natin yung makikita. Next is online banking. Video online banking allows customer to pay bills directly from their bank accounts via BDO website or mobile app. Dito naman, since meron ng app yung BDO, pwede tayo dun magbayad sa may mga account dito sa BDO. Pwede nyo gamitin yung BDO app para magbayad kayo ng mga bills nyo. So, ayun, next tayo. Meron din sa BPI. Online banking provides bill payment services through the BPI website and mobile. Ganun din katulad sa BPO. Meron din silang app, supported yon. Then, may mga BPI may mga bank account sa BPI, ayun, pwede nyong i-open yun sa app, then ayun, pwede kayo dun magbayad. Okay, next is mobile wallets. Ito, ano tayo dito, lahat tayo dito halos is merong accounts, katulad niya dito papasok ang GCash, Paymaya, and Coins.ph. Okay, GCash, a popular mobile wallet that enables user to pay bills, transfers money, and make purchases using their smartphones. Ito, meron naman na tayo nito, no, sa GCash, for sure alam naman natin yan, na since ako, isa din ako sa buyer doon sa GCash po tayo gumagamit kadalasan kasi mas convenient and also hassle free. Paymaya, another leading mobile wallet offering bill payment services, mobile reloads, and online shopping. Ayun, si Paymaya parang GCash lang din naman yan, so self-explanatory para dun sa may mga account naman. And Coins.ph, a digital wallet that supports bill payments, cryptocurrency transactions, and money transfers. Para sa mga hindi nakakalam kung ano yung Coins.ph, parang Paymaya and GCash lang din naman siya, no? And hindi lang siya ganun kakilala siguro sa ngayon kasi nga meron masikat ang GCash and Paymaya. Pero ganun din po yun, same lang. Okay, number 4 is automatic debit arrangements. Dito yun, many banks offer services where customers can set up automatic payments for recurring bills, ensuring timely payments without manual interventions. Meron akong isang alam na may automatic debit arrangements, which is yung PayPal, para dun sa may mga PayPal, ano, yung meron po kasi dong ina-arrange kung saan dun sa mga, may app si PayPal na siset nyo na lang para automatic na babayaran yung mga bills nyo. Yun, ayun yung alam ko na mabibigay kong examples dito. Okay, next tayo sa number 5 is payment centers and convenience stores. Okay, ito, number 1 is 7-Eleven and Cebuana M. Luwilier. Dito, 7-Eleven allows customer to pay bills at 7-Eleven stores using the Click Kiosk or mobile app. Ayun, meron silang doon, yung parang tag nito, ayun, yung kiosk na tinatawag is parang gumagawa lang siya doon ng transaction, doon yun na lang, parang yung pagpapasok kayo ng mga bangko, parang ayun, same lang naman yun ng kiosk doon.
Pero sa 7-Eleven siya. And ang alam ko wala naman tong fee. Depende ata. Pero sa app, wala din naman. And also sa Cebuana Lawilier, provides bill payment services in addition to its pawn shop and remittance services. So ayun, never ko pa na-try sa Cebuana pero since based on my research, pwede daw po. And parang meron nga ako atang nakasabay na nagbayad sa Cebuana Lawilier. So ayun, pwede po siya. And lastly, specialized payments platforms. Ito dito na papasok yung alam nating lahat. Meralco Online, 'di ba? The official online payment platform for Meralco, the largest electricity distributor in the Philippines, enabling customers to pay their electricity bills online. Meron na din silang app kung gusto niyo magbayad, pero nung download ko kasi yung app, maganda dito is mamamonitor nyo agad ng advance or mamamonitor nyo lahat ng transaction or yung mga bills nyo na mas maaga. And ang ano lang dito is parang alam mo, nagbayad ka, para kang tawag nito, nag-bank transfer since meron siyang additional nga lang. And next is PhilHealth and SSS online payments. Ito di ko pa to siya na-try. Platforms for paying government mandated health insurance and social security contributions. Okay. Ito parang tawag dyan. About na to kasi sa PhilHealth and SSS online payments. Okay. So, ang madalas kasi natin, ang alam natin is yung kapag meron tayong work, yung hinuhulugan natin siya ng pinapasukan natin. So, ayun. Ang parang papasok dito na idea is yung pagbabayad natin individual. Yung mga hindi walang ina-offer sa work nila siguro. Kaya po may ganyan. So, next. Ayun lang pala. Maraming salamat sa pakikinig. Sana may natutunan kayo.